Pirman mo na ito, Winona. Huwag mo nang hintayin, nakaladkarin ka pa ng mga security palabas ng gate na ito. Ang boses ni Mateo ay malamig pa sa hanging dala ng hanging habagat na humahampas sa mga bintanang salamin ng mansyon. Inilapag niya ang mga papel ng annulment sa ibabaw ng lamesa, kasama ang isang gintong pluma na tila nangungut siya sa karalitaan ng pinagmulan ni Winona. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Winona ay nanginginig habang hawak ang isang tray. May dala siyang mainit na bowl ng arroz caldo, ang paboritong luto ng kanyang biyenan na si Doña Amparo. Buong magdamag siyang hindi natulog para lamang masigurong malambot ang pagkain at sapat ang anghang ng luya upang gumaan ang pakiramdam ng matanda na nagdadahilang masama ang pakiramdam. Ang usok mula sa pagkain ay humahaplos sa kanyang mukha, isang kabaligtaran sa nanunuot na ginaw ng mga salitang binitiwan ng kanyang asawa. Mateo, ano ito? Anong kasalanan ko? Ang boses ni Winona ay halos isang bulong paos at tila malapit ng maputol na kwerdas. Kasalanan, Act 1. Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Amparo habang dahan-dahang bumababa sa ingranding hagdanan. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa simpleng duster na suot ni Winona. Ang mismong presensya mo sa pamamahay na ito ay isang malaking pagkakamali, Winona. Akala mo ba ay hindi namin alam? Ninakawan mo ang kumpanya. Ginamit mo ang tiwala namin para maglipat ng pondo sa sarili mong account. At higit sa lahat, nakuha mo pang makipagtagpo sa ibang lalaki habang daladala mo ang apelidong Montemayor. Nanigas ang buong katawan ni Winona. Ang init ng tray sa kanyang mga kamay ay tila biglang naging yelo. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kawalang katarungan. Ang bawat salita ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang dibdib, dahan-dahan, ngunit malalim. Hindi sinasadyang lumuwag ang kapit ni Winona. Ang bowl ng arroz caldo ay nahulog sa sahig. Ang malapot na lugaw ay tumalsik sa mamahaling carpet tulad ng kanyang mga pangarap na ngayon ay dumi na lamang sa paningin ng mga taong ito. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Nakatitig lang siya sa mga puting butil ng kanin na unti-unting lumalamig sa sahig. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang kanyang mga daliri ay tila nawalan ng buhay. Hindi ko ginawa iyon, sa wakas ay nauutal niyang sabi. Lumingon siya kay Mateo, naghahanap ng kahit katiting na pagtitiwala. Mateo, alam mo ang totoo. I gave up everything for you. Isinuko ko ang lahat para maging asawa mo lang. Ngunit si Mateo ay umiwas ng tingin. Sa likod niya, lumabas ang isang pamilyar na anino, si Clarissa. Ang pinsang itinuring ni Winona na kapatid ang taong kinupkop niya noong wala itong matuluyan. Nakasuot ito ng isa sa mga paboritong sutlang bestido ni Winona at ang mga matang dati ay puno ng pasasalamat ay ngayon ay kumikinang sa tagumpay. Don't lie anymore, Ate Winona, sabi ni Clarissa sa isang malambing, ngunit nakakalason na tono. Nakita ko ang mga sulat niyo ng lalaki mo. Maawa ka naman kay Mateo. Masyado siyang mabuti para sa isang katulad mo na galing sa putikan. Isang malakas na sampal ng hangin mula sa bumubukas na pinto ang nagpalingon sa kanila. Ang mga security guard ay pumasok na handang sundin ang utos ng kanilang amo. Doon sa labas ng gate ay nagkakatipon na rin ang mga kapitbahay na marites. Ang mga matang mapanghusga na tila naghihintay sa pagbagsak ng kinasusuklaman nilang Cinderella ng Makati. Walang nagawa si Winona nang hawakan siya sa braso at puwersahang hilahin palabas. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa malamig na marmol hanggang sa maramdaman niya ang magaspang na aspalto ng kalsada. Sa gitna ng malakas na ulan, itinapon siya sa labas ng gate na parang isang basurang wala ng pakinabang. Ang tunog ng pagsasara ng dambuhalang bakal na pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Nakatayo si Winona sa gitna ng baha, basang-basa, yakap-yakap ang maliit at lumang kahon ng mga kagamitan ng kanyang ama. Tumingala siya sa madilim na langit habang ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang mansyong dati ay puno ng liwanag, ay ngayon ay tila isang madilim na kuta ng mga kaaway. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang kanyang bulsa kung saan naroon ang isang maliit at lumang telepono na hindi nila napansin. Ang huling mensaheng ipinadala niya bago siya kinaladkad ay isang utos na magpapabago sa kasaysayan ng mga Montemayor.
Hanggang kailan mo kayang tiisin ang hapdi ng sugat bago mo mapagtanto na ikaw pala ang tanging gamot na magpapatigil sa pagtibok ng puso ng mga taong sumira sa iyo? Bang Twike. Ang bawat hakbang sa malagkit na putikan ng tondo ay tila pagbabalik sa isang buhay na matagal nang ibinaon ni Winona sa limot. Ang ingay ng ulan sa mga butas-butas na yero ay hindi katulad ng banayad na pagpatak nito sa bubungan ng mansyon sa Makati. Dito ang ulan ay galit. Ang bawat patak ay humahagupit sa kanyang balat, malamig at malupit, tila nagpapaalala sa kanya na wala na siyang lamyos na aasahan mula sa mundong ito. Yakap-yakap ni Winona ang lumang kahon ng mga kagamitan ng kanyang ama habang binabaybay ang madidilim na eskinita. Ang tubig baha ay umaabot na sa kanyang tuhod, dala ang amoy ng basura at kalawang. Ngunit mas masangsang pa rin para sa kanya ang alaala ng pabango ni Clarissa na humahalo sa amoy ng kanyang asawa. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa panginginig ng kanyang buong katawan. "Kaunti na lang, tatay. Malapit na ako sa atin." Bulong ni Winona sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos lamunin ng tunog ng kulog na gumuguhit sa langit. Nakarating siya sa isang maliit at tagilid na dampa, ang tanging pamana ng kanyang ama na hindi niya ipinagbili. Nang itulak niya ang pinto, ang tunog ng nagkiskisang kahoy ay tila isang iyak ng pagtanggap. Walang ilaw, walang kuryente. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang bawat guhit ng kidlat na sumisilip sa mga siwang ng dingding. Inilapag niya ang kahon sa isang lumang silya. Sa dilim, kinapa niya ang isang maliit na gasera, ngunit sa kanyang pagmamadali at panghihina ang kanyang paa ay sumabit sa isang nakausling pako sa sahig. Isang marahas na pagkadulas ang nagpabagsak sa kanya. Ang kanyang ulo ay tumama sa kanto ng matigas na mesa ng kanyang ama at ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na ginagamit niya sa paggawa ng pinakamalalaking transaksyon sa mundo ng pananalapi, ay mariing bumaon sa mga basag na bote sa sahig. Hindi siya nakasigaw. Ang tanging narinig ay ang mabigat na paghinga ni Winona habang unti-unting dumadaloy ang mainit na dugo mula sa kanyang noo at mga palad. Ang hapdi ay nanunuot sa kanyang mga kalamnan, ngunit ang kanyang isip ay nananatiling nakatuon sa isang bagay. Kinapa niya ang kanyang bulsa, inilabas ang basang telepono, at tiningnan ang huling mensaheng dumating bago ito tuluyang namatay. Confirmed. The liquidation of Montemayor assets has begun. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng dilim. Magsisimula na ang inyong pagdurusa, gaya ng pagdurusa ng tatay ko sa kamay ninyo, aniya sa sarili. Ngunit kasabay ng mga salitang iyon ay ang biglang pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang pagkawala ng dugo at ang sobrang pagod ay unti-unti nang kumukuha sa kanyang malay. Sa gitna ng kanyang papabunot na hininga, narinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa basang sahig ay mabilis na papalapit sa kanya. Isang anino ng isang lalaki ang humarang sa liwanag ng kidlat. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit naramdaman niya ang malakas at mainit na mga bisig na bumuhat sa kanya bago pa man tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin. "Sino ka?" Mahina niyang tanong, ngunit ang tanging tugon na narinig niya ay ang malalim at baritonong boses ng lalaki. "Huwag kang matulog, Winona. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi kita hahayaang mamatay nang hindi mo nakikita ang pagluhod ng mga kaaway mo." Sino ang lalaking ito na tila kilala ang kanyang pangalan at ang kanyang pait? At bakit ang kanyang mga kamay na tila sanay sa karahasan ay may taglay na kakaibang lamyos habang pinupunasan ang dugo sa kanyang mukha? Sa loob ng marangyang silid na dati ay pag-aari ni Winona, humiga si Clarissa sa malambot at sutlang kama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang nilalasap ang amoy ng mamahaling pabango na naiwan sa hangin. Para sa kanya, ang bawat hibla ng tela at ang bawat kislap ng chandelier ay tila isang gantimpala para sa mahabang panahon ng kanyang pagtitimpi at pagkukunwari. Ang sarap pala ng pakiramdam na hindi ka na kailangang magmakaawa. Bulong ni Clarissa sa kanyang sarili habang hinahaplos ang kanyang mga braso. Isang mapait na alaala ang sumagi sa kanyang isip, ang mga panahong binibigyan siya ni Winona ng mga lumang damit at sapatos. Para sa iba ito ay kabutihan, ngunit para kay Clarissa, ito ay isang paalala ng kanyang pagiging hamak na pinsan
na laging nasa ilalim ng anino ni Winona. Tumayo siya at lumapit sa cabinet kung saan nakatago ang mga personal na gamit ni Winona na hindi nito nadala. Sa gitna ng gulo ng mga iniwang papel, may isang maliit na bulsa sa loob ng isang lumang bag na tila may matigas na laman. Nang buksan ito ni Clarissa, isang itim na USB drive ang tumambad sa kanya. Hindi ito ordinaryong drive. Meron itong gintong ukit ng isang maliit na martilyo ng Thermomok, ang simbolo ng pundasyon ng ama ni Winona. Ito na iyon, ang nanginginig na sabi ni Clarissa. Ang susi sa lahat ng itinatago mo, ate. Kasabay ng kanyang pagtuklas ay ang marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Doña Amparo, ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng awtoridad. Bakit narito ka pa sa silid na ito? Sabi ko sa iyo, linisin mo ang lahat ng bakas ng babaeng iyon. Hindi natakot si Clarissa. Sa halip, itinaas niya ang USB drive nang may kislap ng pagtatagumpay sa kanyang mga mata. Doña Amparo, hindi lang po basura ang iniwan ni Winona. Narito ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga sikretong transaksyon. Sa pamamagitan nito, masisiguro nating hindi na siya makakabalik at ang pera ng kumpanya ay mananatili sa inyong mga kamay. Lumapit ang matandang donya, ang kanyang mga daliri na puno ng diamante ay kinuha ang maliit na drive. Siguraduhin mo lang na totoo ang sinasabi mo, Clarissa. Ayaw ko ng mga taong puro salita lamang. Kapalit nito, bibigyan kita ng lugar sa pamilyang ito, ngunit huwag mong kakalimutan kung sino ang may-ari ng bahay na ito. Opo, Doña Amparo. Gagawin ko ang lahat para sa inyo at para kay Mateo. Sagot ni Clarissa habang dahan-dahang lumuluhod bilang tanda ng pagsuko, ngunit sa loob niya ay isang plano na unti-unti ring nabubuo. Habang nagaganap ang lihim na kasunduan sa loob ng mansyon, ang ingay ng telebisyon sa sala ay biglang lumakas. Isang balita ang nagpatigil sa buong bahay. Ang mukha ni Winona ay lumabas sa screen kasama ang isang headline na tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang dangal. Isang malaking eskandalo ang gumigimbal sa mundo ng pananalapi ngayong gabi. Ang asawa ng tagapagmana ng pamilya Montemayor na si Winona Montemayor ay opisyal ng pinaghahanap ng mga awtoridad dahil sa kasong qualified theft at malaking pagbibiyensulan ng pondo ng kumpanya. Ayon sa ulat, tumakas ang suspek dala ang bilyon-bilyong piso at huling nakitang nagtatago sa madidilim na bahagi ng Maynila. Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Amparo habang nakatingin sa screen. Ngayon, Winona, tingnan natin kung saan ka pupulutin. Wala ka ng pangalan, wala ka ng pera at ngayon, isa ka ng kriminal sa mata ng buong mundo. Habang nanonood si Clarissa, naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot. Nagtagumpay siya, ngunit sa bawat kasinungalingang itinanim niya, isang mas malaking bagyo ang tila nagbabantang sumabog. Paano kung malaman ng lahat na ang lahat ng ebidensya ay gawa-gawa lamang nila in Mark Cahal? Ang amoy ng luma at tuyong kahoy na humahalo sa matapang na bango ng alkohol at mga dinikdik na halamang gamot. Ang unang gumising sa mga natutulog na pandama ni Winona. Idinilat niya ang kanyang mga mata nang may kabigatan at ang unang tumambad sa kanya ay ang kisameng gawa sa pinagtagni-tagning plywood na kahit luma ay malinis at maayos ang pagkakalapat. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang mga palad nang subukan niyang itukod ang kanyang mga kamay upang bumangon. Doon niya napansin na ang kanyang mga kamay ay balot ng malilinis na puting benda. Sa tabi ng kanyang higaan, isang lalaki ang tahimik na naglilinis ng mga kagamitang medikal. Ang kanyang likod ay matuwid at ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay puno ng katiyakan at disiplina. Huwag kang malikot. Bubuka ang mga tahi sa palad mo. Ang baritonong boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan. Hindi siya lumingon, ngunit sapat na ang lamig ng kanyang tono para mapako si Winona sa kanyang kinahihigaan. Nasaan ako, sino ka? Ang nanghihinang tanong ni Winona. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng buhangin. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay matatalim, tila kayang basahin ang bawat lihim na itinatago ni Winona. Maayos ang kanyang pagkakaahit, at ang kanyang suot na simpleng puting t-shirt ay hindi nakapagtago sa kanyang malakas na pangangatawan. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Winona ay ang pamilyar na hugis ng kanyang panga at ang kislap ng puot sa kanyang mga mata, isang anyong tila nakita na niya sa mga painting sa loob ng mansyon ng mga Montemayor.
Nasa ligtas kang lugar, Winona Montemayor. O dapat ko bang sabihing Winona ang takas sa batas? Itinuro ng lalaki ang isang maliit at lumang telebisyon sa sulok. Doon ang balita tungkol sa kanyang pagtakas ay paulit-ulit na ipinapalabas. Ako si Leandro Cruz, isang abogado at ang taong kukuha sa iyo mula sa putikang ito kung papayag ka. Naramdaman ni Winona ang biglang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Bakit mo ako tinutulungan? Hindi mahalaga kung bakit kita tinutulungan ngayon. Ang mahalaga ay ang katotohanang pareho tayong may atraso sa pamilyang pinalayas ka. Sagot ni Leandro habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Kinuha niya ang isang basong tubig at maingat na inalalayan si Winona na uminom. Sa kabila ng kanyang matigas na pananalita, ang kanyang mga kamay ay banay at tila natatakot na lalong sakta ng babaeng nasa harap niya. Napatitig si Winona sa mukha ni Leandro. Ang pagkakahawig nito kay Doña Amparo ay hindi maitatago, ngunit sa halip na ang mapagmataas na aura ng matanda ang kay Leandro ay puno ng mapait na hinanakit at isang malalim na lungkot na tila matagal ng kinikimkim. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Winona matapos uminom. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng luminaw at kasabay nito ay ang pagbabalik ng kanyang determinasyon. Tumayo si Leandro at lumakad patungo sa mesa kung saan nakalagay ang lumang kahon ng mga kagamitan ng ama ni Winona. Dahan-dahan niyang hinaplos ang serya ng mga paet at ang lumang martilyo na may ukit ng pangalan ng ama ni Winona. Ang kanyang mga mata ay nagdilim at ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila bumigat. Hindi ako ang may kailangan sa iyo, Winona. Ikaw ang may kailangan sa akin para mabigyan ng katarungan ang ama mo. Wika ni Leandro habang nakatingin sa mga gamit. Lumingon siya kay Winona nang may isang tanong na tila isang huling hatol. Bakit mo dala ang gamit ng isang hamak na karpintero? At bakit ang mga kagamitang ito ang tanging pinoprotektahan mo habang itinatapon ka sa labas ng mansyong ikaw naman talaga ang may-ari? Natigilan si Winona. Ang lihim ng kanyang pagkatao ang dahilan ng kanyang pananatili sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Montemayor ay tila unti-unting hinuhukay ng lalaking ito. Paano nalaman ni Leandro ang tungkol sa kanyang ama at ano ang tunay niyang pakay sa Reyna na ngayon ay sugatan at nagtatago sa dilim? Anak kanya, di ba ang anak na pilit niyang ibinaon sa limot? Ang mga salitang iyon ni Winona ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng maliit na silid. Napahinto si Leandro sa pag-aayos ng kanyang mga papel. Ang kanyang mga balikat ay tumigas at ang kanyang panga ay nag-igting ng husto sapat na upang makita ang bawat hibla ng galit na pilit niyang itinatago. Lumingon siya kay Winona, ang kanyang mga mata ay nanunuri malamig at tila may apoy na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Masyado kang maraming alam para sa isang babaeng kamamatay lang ng dangal sa harap ng buong Pilipinas. Ang ganti ni Leandro, ang kanyang boses, ay isang babala na hindi dapat baliwalain. Hindi namamatay ang dangal dahil lang sa sabi-sabi ng mga taong walang konsensya, ang matapang na tugon ni Winona. Sinubukan niyang umupo ng maayos kahit na ang bawat galaw ay nagdudulot ng matinding hapdi sa kanyang mga sugat. Nakita ko ang litrato mo sa lumang vault ni Doña Amparo noong bago pa lang ako sa mansyon. Ang isang batang lalaki na may parehong mga mata mo, mga matang puno ng pangungulila. Humakbang ng dahan-dahan si Leandro patungo sa higaan ni Winona. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig na gawa sa kahoy ay nagbibigay ng kakaibang kaba, ngunit hindi nag-iwas ng tingin si Winona. Kung alam mo kung sino ako dapat, alam mo rin na wala akong pakialam sa iyo. Ang pakialam ko lang ay ang makita ang pagbagsak ng imperyong itinayo sa dugo ng aking ina. Kung ganoon pareho tayo ng layunin, wika ni Winona. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leandro, ang kanyang determinasyon ay tila isang matalim na espada. Maaaring sugatan ako ngayon, maaaring wala akong pangalan sa mata ng batas, ngunit meron akong isang bagay na wala ka. Meron akong susi sa bilyon-bilyong pondo na nakapangalan sa akin sa Switzerland. Ang kailangan ko ay ang iyong talino sa batas at ang iyong pagiging anino sa loob ng pamilyang Montemayor. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leandro. Gusto mo akong gamitin ako.
Ang kukuha sa iyo sa putikang ito, Winona. Bakit ko tatanggapin ang alok mo kung maaari naman kitang isuko sa mga pulis ngayon din? Dahil alam mong hindi sapat ang batas para talunin ang isang jablong katulad ni Doña Amparo, ang sagot ni Winona ang kanyang boses ay punong-puno ng katiyakan. Kailangan mo ako, Leandro. Kailangan mo ang kapangyarihan ko sa pananalapi para tuluyang mapilayan ang kanilang kumpanya. Ibigay mo sa akin ang protection mo at ibibigay ko sa iyo ang huling hininga ng Imperyong Montemayor. Nanatiling tahimik si Leandro. Sa labas ang tunog ng ulan na tumatama sa mga yero ay tila isang malungkot na awit na nagpapatibay sa kanilang lihim na kasunduan. Lumapit siya ng husto kay Winona sapat na upang maramdaman ng babae ang init ng kanyang hininga. Dahan-dahang itinaas ni Leandro ang kanyang kamay at hinawakan ang nakabendang palad ni Winona. Ang kanyang hawak ay hindi mahigpit, ngunit ang kislap ng kuryenteng dumaan sa pagitan ng kanilang mga balat ay tila nagbigay ng bagong lakas sa nanghihinang katawan ni Winona. Isang sandali ng katahimikan, ang namayani kung saan ang tanging naririnig ay ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Mag-ingat ka sa hinihingi mo, Winona. Bulong ni Leandro ang kanyang boses ay tila isang pangako at pananakot sa iisang pagkakataon. Kapag nagsimula na tayo, wala nang balikan. Handa ka bang sunugin ang lahat pati ang sarili mo para lang sa paghihiganti? Hindi ito paghihiganti, Leandro. Sagot ni Winona habang maring nakatitig sa lalaki. Ito ay pagbawi sa lahat ng kinuha nila sa amin at paghahanap sa totoong kahulugan ng katarungan. Ang bango ng tagumpay ay tila mas matamis kaysa sa pinakamahal na alak sa Europa, hindi ba, Clarissa? Ang boses ni Doña Amparo ay umalingaw-ngaw sa malawak na walk-in closet na dati ay pag-aari ni Winona. Nakaupo ang matanda sa isang silyang velvet habang pinapanood si Clarissa na isinusukat ang isang kwintas na gawa sa bihirang mga perlas. Ang kwintas na ibinigay ng yumaong ama ni Winona sa kanyang anak noong kaarawan nito. Perfect na perfect sa iyo, Clarissa, ani Doña Amparo habang humihigop ng tsaa. Bagay sa isang babaeng alam kung paano gamitin ang utak, hindi tulad ng pinsan mong akala mo ay laging pasa ng daigdig. Masyadong pa-victim ang babaeng iyon, nakakasuka. Humarap si Clarissa sa salamin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ang totoo niyan, tita, naaawa pa nga ako sa kanya. Imagine nagpakapagod siya para sa kumpanya, pero sa dulo sa akin din pala mapupunta ang lahat. Poor Winona, baka ngayon ay namamalimos na siya sa gilid ng kalsada. Isang maingay na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clarissa, isang tunog na puno ng panunuya at kawalan ng utang na loob. Hayaan mo na ang basurang iyon, pagputol ni Doña Amparo. Ang mahalaga ngayon ay ang pera. Salamat sa USB na nakuha mo na gawa nating i-divert ang unang bugso ng pondo mula sa The Carpenter's Legacy Fund. Sino ba ang mag-aakala na ang isang hamak na charity fund ay may ganito kalaking pera? Gagamitin natin ito para bayaran ang lahat ng utang ni Mateo sa mga kasino at para muling kislapin ang pangalan ng mga Montemayor. Sa kabilang bahagi ng mansyon naroon si Mateo, nakasandal sa bar counter habang may hawak na baso ng whiskey. Bagamat nakuha na nila ang gusto nila, may kung anong kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Naaalala niya ang mukha ni Winona noong gabi ng bagyo, ang katahimikan nito, ang kawalan ng takot sa kanyang mga mata. Mommy, sigurado ba tayo sa ginagawa natin? Tanong ni Mateo habang lumalapit sa dalawang babae. Ang mga legal documents na pinirmahan mo para makuha ang pondo, binasa mo ba ng maigi ang fine print? Masyadong mabilis ang pag-release ng pera. Lumingon si Doña Amparo nang may halong inis. Mateo, anak, huwag kang maging duwag. Ipinanganak tayong Montemayor, tayo ang batas sa kumpanyang ito. Ang pondo ay pumasok na sa ating account. Yun lang ang mahalaga. At bukas ipapahayag natin sa buong mundo ang engagement ninyo ni Clarissa. Kailangan nating ipakita na masaya tayo na hindi tayo apektado ng eskandalong dinala ng babaeng iyon. Ngunit habang nagdiriwang ang mga mapagsamantalang anino, sa loob ng mansyon isang tunog ng pag-vibrate ng cellphone ang bumasag sa kanilang tawanan. Kinuha ni Doña Amparo ang kanyang telepono mula sa lamesa. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang mensahe. Ang bawat sentimong ginagastos ninyo ay may katumbas na luha ng isang ulila.
Magpakasaya kayo dahil ang susunod na transaksyon ay hindi na pera ang kukunin sa inyo, kundi ang inyong kaluluwa. Biglang nabitawan ni Doña Amparo ang kanyang baso ng tsaa. Ang ceramic ay nabasag sa sahig, at ang mainit na likido ay kumalat sa kanyang mamahaling sapatos. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tita, anong nangyari? Tanong ni Clarissa. Ang kanyang ngiti ay biglang napawi. Hindi sumagot ang matanda. Nakatitig lamang siya sa screen ng kanyang telepono kung saan ang isang timer ay unti-unting bumibilang pababa sa 0. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, tila naririnig nila ang tibok ng isang orasan na nagbabadya ng isang katapusan na hindi nila inaasahan. Ang liwanag ng umaga sa Tondo ay hindi kasing kinang ng sikat ng araw sa Makati. Dito ang bawat sinag ay kailangang dumaan sa makapal na usok ng mga kalsada at sa pagitan ng mga dikit-dikit na bubungan bago ito makarating sa loob ng maliit na bahay ni Leandro. Ngunit para kay Winona ang madilim na silid na ito ay mas maliwanag pa kaysa sa mansyong puno ng mga diamante, ngunit puno rin ng kadiliman ng budhi. Nakatitig si Winona sa kanyang mga kamay na balot pa rin ng benda. Sa bawat tibok ng kanyang pulso, nararamdaman niya ang hapdi. Ngunit kasabay nito ay ang alaala ng kanyang ama. Tandaan mo, anak, tila naririnig niya ang malambing na boses ni Tatay Segundo. Ang kahoy ay parang tao. Kahit gaano karaming uka at gasgas ang ibigay ng panahon, basta't may tiyaga kang liyahin at pakintabin muli at muling lalabas ang ganda ng hibla nito. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Winona. Hinawakan niya ang isang piraso ng tablang nara na nakasandal sa pader, isa sa mga huling materyales na naiwan ng kanyang ama. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, naramdaman niya ang pagnanais na gumalaw na maging kapaki-pakinabang. Hindi siya pinalaki ng isang karpintero para lamang maupo at hintayin ang awa ng iba. Dahan-dahan siyang tumayo at nagtungo sa maliit na kusina ni Leandro. Simple lamang ang kagamitan doon, ngunit maayos ang lahat. Nakita niya ang ilang piraso ng manok at baboy at ang mga rekado para sa adobo. Kahit kumikirot ang kanyang mga palad, sinimulan niyang ihanda ang pagkain. Ang bawat paghiwa ng bawang ay isang sakripisyo, ang bawat pagbuhat ng kawali ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang tunog ng tumitalsik na mantika sa mainit na kawali ay tila isang ritual ng paglilinis para sa kanyang nadurog na puso. Nasa gitna siya ng paghahalo nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Leandro, bitbit ang ilang mga legal na folder. Agad na kumunot ang kanyang noo nang makita ang usok sa kusina at si Winona na hirap sa paghawak ng sandok. "What are you doing? Sabi ko sa'yo, huwag kang gagalaw hanggat hindi naghihilom ang mga tahi mo." Ang pagalit na boses ni Leandro, ngunit may himig ng pag-aalala na hindi niya maitago. Mabilis siyang lumapit at kinuha ang sandok mula kay Winona. "Gusto ko lang magpasalamat, Leandro. You saved my life. You're giving me a roof over my head." Ang pagluluto lang ang tanging paraan na alam ko para masuklian ang kabutihan mo. Mahinang sagot ni Winona habang pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na mga kamay sa likod. Nanatiling tahimik si Leandro habang nakatingin sa niluluto ni Winona. Ang amoy ng toyo, suka at luyang ginisa ay pumuno sa maliit na espasyo, isang amoy na tila nagpabalik sa kanya sa isang panahong hindi pa siya itinataboy ng mundo. Inilapag niya ang sandok at kumuha ng 2 plato. "Maupo ka na, ako na ang maghahain," maikling sabi ni Leandro. Habang kumakain sila sa maliit na lamesang kahoy, ang tanging naririnig ay ang tunog ng kanilang mga kutsara at tinidor. Ngunit sa bawat subo nararamdaman ni Leandro ang pag-ibig at pag-aalaga na inilaan ni Winona sa simpleng ulam na iyon. Isang lasa na matagal nang nawala sa kanyang buhay mula nang mamatay ang kanyang ina. Nang mag-angat ng tingin si Winona, nakita niyang dahan-dahang lumalambot ang mga matatalim na mata ni Leandro. Isang maliit, halos hindi mapansin, na ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Hindi ito ang ngiti ng isang abogadong nagpaplano ng paghihiganti, kundi ngiti ng isang taong sa wakas ay naramdamang hindi siya nag-iisa. Masarap ba't, tanong ni Winona, ang kanyang puso ay tila nakahanap ng maliit na kapayapaan. Hindi ito kasing sopistisado ng mga pagkain kinakain mo sa Makati.
Sagot ni Leandro habang muling tumitingin sa kanyang plato. But this tastes like home, something I haven't felt in a very long time. Isang mainit na pakiramdam ang lumaganap sa dibdib ni Winona. Sa gitna ng digmaang pinaplano nila laban sa mga Montemayor, ang sandaling ito ay tila isang maliit na oasis ng katotohanan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naputol nang marinig nila ang isang malakas na katok sa pinto. Kasunod ang boses ng isang babaeng sumisigaw sa labas. Leandro, alam kong narito ka. Ilabas mo ang babaeng tinatago mo bago ko tawagin ang mga tanod. Nagkatinginan sina Winona at Leandro. Ang panganib ay muling kumatok sa kanilang pinto. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang batas ang kalaban nila kundi ang mga lihim na pilit nilang ibinabaon sa limot. Sino ang babaeng ito na tila may hawak ng susi sa kaligtasan o kapahamakan ni Winona Tapemata? Buksan mo itong pinto, Leandro. Huwag mo kaming gawing tanga. Alam naming may itinatago kang kriminal dyan. Ang boses ni Aling Sonia, ang may-ari ng pinapaupahang silid, ay humihiyaw sa labas ng pinto, kasunod ng sunod-sunod, at marahas na paghampas ng kanyang palad sa manipis na kahoy. Ang bawat kalabog ay tila isang babala na ang maliit na mundong binuo ni Winona at Leandro sa loob ng ilang araw ay malapit ng gumuho. Mabilis na tumayo si Leandro. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng takot, ngunit ang higpit ng kanyang hawak sa gilid ng mesa ay sapat na upang mamuti ang kanyang mga buko-buko. Lumingon siya kay Winona at itinuro ang maliit na siwang sa ilalim ng sahig na natatakpan ng lumang banig. Tago. Ngayon din ang maikli at mariing utos niya. Ngunit hindi gumalaw si Winona. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bukas na kahon ng kanyang ama. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay pilit na kinakapa ang lihim na bulsa sa ilalim ng sapin ng kahon, ang lugar kung saan niya itinatago ang itim na USB drive na may ukit na gintong martilyo. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang batok nang matanto niyang walang laman ang bulsang iyon. Leandro, wala na, ang mahinang sambit ni Winona. Ang kanyang boses ay tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Wala na ang susi, nakuha nila. Napalingon si Leandro, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't hawak mo yon noong gabi ng bagyo? Clarissa, pabulong na sagot ni Winona habang unti-unting nanghihina ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader, ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa matinding panghihina ng loob. Si Clarissa lang ang nakakaalam kung saan ko iyon itinatago. Noong gabing iyon, noong kinaladkad nila ako, naiwan ko ang box sa loob ng kwarto bago ko makuha ang lahat. Akala ko nakuha ko. Ang pagsisisi ay tila isang libong patalim na sumasaksak sa kanyang puso. Ang USB na iyon ang naglalaman ng secondary encryption, ang tanging paraan upang pigilan ang sinumang magtatangkang galawin ang pondo nang walang pahintulot niya. Kung nasa kamay na iyon ni Doña Amparo ang bilyon-bilyong piso na dapat ay para sa mga mahihirap, ay magiging kasangkapan na ng kasakiman ng mga Montemayor. Leandro, buksan mo ito o wawasakin namin ang pintong ito, muling sigaw ni Aling Sonia. Sa pagkakataong ito, narinig na rin nila ang tunog ng mga radyo ng pulis at ang papasikat na asul at pulang ilaw na tumatagos sa mga siwang ng bintana. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang mabilis na tibok ng orasan na nagpapahiwatig na wala na silang oras. Mabilis na lumapit si Leandro kay Winona. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng babae, pilit na ibinabalik ang diwa nito. Makinig ka sa akin, Winona. Hindi pa tapos. Kung nakuha man nila ang susi, kailangan pa rin nila ang biometrics mo para sa huling stage. Hindi sila magtatagumpay hanggat wala ka sa kanila. Ngunit ang takot sa mga mata ni Winona ay hindi maalis. Ang bawat yabag ng sapatos sa labas, ang tunog ng mga bakal na nagkakasalpukan, at ang boses ng isang opisyal na nag-uutos na paligiran ng bahay ay tila isang bangungot na nagkakatotoo. Dito na ba matatapos ang lahat, Leandro? Tanong ni Winona, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ng tatay ko, magtatagumpay pa rin ba ang kasamaan? Hindi sumagot si Leandro. Sa halip, kinuha niya ang kanyang jacket at binalot ito sa nangangatog na katawan ni Winona. Ang kanyang mga mata ay muling nag-apoy sa determinasyon. Hindi sa ilalim ng panonood ko, tumayo ka,
Lalaban tayo. Eksaktong sa sandaling iyon ang pinto ay marahas na bumukas. Ang tunog ng nabasag na trangka ay umalingaw-ngaw sa buong silid. 3 armadong pulis ang pumasok, ang kanilang mga baril ay nakatutok sa direksyon ni Winona at Leandro. Huwag kayong gagalaw, Winona Montemayor. Nasa ilalim ka ng pag-aresto. Naramdaman ni Winona ang paghinto ng mundo. Ang liwanag ng mga flashlight ay nakakasilaw, ngunit ang mas masakit ay ang aninong nakatayo sa likod ng mga pulis. Si Clarissa may hawak na panyo sa kanyang mga mata na tila umiiyak, ngunit ang mga labi ay may nakatagong ngiti ng tagumpay. Ate, sumuko ka na, ang mapagkunwaring pakiusap ni Clarissa. Para rin ito sa ikabubuti mo. Paano makakaligtas si Winona sa isang bitag na ang mismong batas ang ginagamit na pain? At magagawa ba ni Leandro na tuparin ang kanyang pangako sa gitna ng nakatutok na mga barrel can? Ang bawat sinag ng flashlight na tumatama sa mga mata ni Winona ay tila mga nanunuot na karayom ng kahihiyan. Nakatayo siya sa gitna ng maliit na silid, ang kanyang katawan ay nanginginig hindi dahil sa ginaw ng ulan, kundi dahil sa tindi ng pagtatraidor na bumabalot sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. 8, Winona, please. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang tinig ni Clarissa ay puno ng huwad na pag-aalala, ang bawat salita ay tila isang malambot na unan na may nakatagong lason. Lumapit siya ng isang hakbang, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw, tila isang actress na naghihintay ng palakpak. Sumuko ka na para maayos natin ang gulo sa kumpanya. Maawa ka kay Mateo, hindi na siya makakain sa pag-aalala sa iyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Winona, isang tunog na nagpatahimik sa ingay ng radyo ng mga pulis. Maawa kay Mateo o maawa sa inyo dahil natatakot kayong mawala ang perang ninakaw ninyo. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay may talim na nagpatigil kay Clarissa. Tama na ang daldal pusas na yan, so? Sigaw ng isang opisyal habang papalapit kay Winona. Ang tunog ng mga bakal na nagkakasalpukan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Ngunit bago pa man mahawakan ng mga pulis si Winona, humarang si Leandro. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. Sergeant Bautista, wala kayong search warrant para sa bahay na ito. Ang warrant na hawak ninyo ay para sa Winona Montemayor na nasa Makati, hindi para sa babaeng ito na nasa ilalim ng aking legal na pangangalaga. Abogado ka lang, Cruz. Huwag mo kaming harangan, sagot ng pulis. Ngunit baka sa boses nito ang pag-aalinlangan. Alam nila ang reputasyon ni Leandro bilang isang abogadong hindi marunong sumuko. Sa gitna ng tensyon, biglang namatay ang ilaw sa buong barangay. Isang malakas na pagsabog ng transformer sa malapit na poste ang nagdulot ng kabuang kadiliman. Ang tanging naririnig ay ang sigawan ng mga tao sa labas at ang malakas na buhos ng ulan na tumatama sa mga bubungan. Ngayon na, bulong ni Leandro. Hindi na hinintay ng lalaki ang sagot ni Winona. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng babae, isang hawak na puno ng proteksyon at katiyakan. Mabilis silang lumabas sa likurang pinto patungo sa labirinto ng madidilim at mapuputik na eskinita ng tondo. Ang bawat hakbang nila ay isang pakikipagpatintero sa kamatayan. Nararamdaman ni Winona ang bawat tilamsik ng malamig na tubig baha sa kanyang binti, ang amoy ng kalawang at basura na humahalo sa amoy ng basa niyang damit. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na sumasabay sa kaba ng kanilang pagtakas. Dito'y ani Leandro habang hinihila siya sa isang maliit na siwang sa pagitan ng 2 dikit-dikit na pader. Ang espasyo ay masyadong maliit dahilan upang mapilitan silang magdikit ang kanilang mga katawan. Naramdaman ni Winona ang init ng dibdib ni Leandro na nakasandal sa kanyang likuran. Ang bawat paghinga ng lalaki ay dumadampi sa kanyang batok, nagbibigay ng isang kakaibang kilabot na hindi niya kailanman naramdaman kay Mateo. Sa gitna ng takot at pagod, ang bango ng sabon at pawis ni Leandro ay tila naging tanging sandigan niya sa mundong ito na punong-puno ng kasinungalingan. Nanatili silang tahimik habang naririnig ang mga yabag ng sapatos ng mga pulis na dumadaan sa tapat ng kanilang pinagtataguan. Ang liwanag ng mga flashlight ay sumisilip sa maliliit na butas ng pader, tila mga matang naghahanap ng mabibiktima. Hinawakan ni Leandro ang mukha ni Winona
Ang kanyang mga daliri ay banayad na humahaplos sa nanginginig na labi ng babae upang patahimikin ito. Huwag kang bibitiw, Winona. Nandito ako. Bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang awit ng pangako sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag nang marinig nila ang isang pamilyar at matalim na boses mula sa kabilang bahagi ng pader. Alam kong narito lang sila sa paligid. Hanapin ninyo ang babaeng yan. Huwag ninyong hahayaang makatakas ang perang para sa akin, si Clarissa. Ang kanyang boses ay wala na ang huwad na tamis, kundi puno na ng galit at kasakiman. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Winona ang isang matinding determinasyon. Hindi na siya ang Winona na iiyak at magmamakaawa. Eksaktong sa sandaling iyon, isang kamay ang biglang humawak sa balikat ni Leandro mula sa likuran. Isang aninong hindi nila inaasahan ang sumulpot sa dilim. Akala nyo ba ay ganun lang kadaling takasan ang mga Montemayor shata? Ang bawat tibok ng puso ni Winona ay tila tunog ng isang tambol na nagbabadya ng panganib sa gitna ng katahimikan. Nanigas ang kanyang buong katawan nang maramdaman ang biglang pagpigil ni Leandro sa kanyang paghinga. Ang kamay na humawak sa balikat ng lalaki ay magaspang at nanginginig, ngunit hindi ito ang kamay ng isang pulis. Leandro, anak, dito kayo, ang paos na bulong ng isang matandang babae. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng isang gasera, bumitaw ang tensyon sa mga balikat ni Leandro. Nanay Lita Conte, tugon niya, ang kanyang boses ay puno ng respeto at pagpapakumbaba na hindi pa naririnig ni Winona noon. Agad silang dinala ng matanda sa isang mas maliit at mas tago pang silid sa ilalim ng isang tindahan ng mga reresiklong plastic. Doon sa gitna ng amoy ng lumang dyaryo at alikabok pansamantalang nakahinga ng maluwag si Winona. Naupo siya sa isang sako ng bigas habang pinagmamasdan si Leandro na tumutulong sa matanda na ayusin ang mga harang sa pinto. May kakaibang lamyos sa bawat galaw ni Leandro, isang panig ng kanyang pagkatao na malayo sa matalas na abogadong nakilala ni Winona. Sino siya, Leandro, tia? Mahinang tanong ni Winona habang pinupunasan ang putik sa kanyang braso. Tumingin si Leandro sa matanda bago muling tumingin kay Winona. Siya ang nag-alaga sa akin nung itapon kami ni nanay sa kalsada ng mga Montemayor. Siya ang saksi kung paano namatay ang nanay ko sa gutom at sakit habang ang pamilyang iyon ay naglulublob sa ginto. Tila bumalik ang gunita ni Leandro sa madilim na kahapon. Ang kanyang mga mata ay nagdilim, tila nakikita niya muli ang imahe ng kanyang ina na lumuluhod sa harap ng gate ng mansyon nagmamakaawa para sa kahit katiting na tulong para sa kanyang may sakit na anak. Ngunit ang tanging natanggap nila ay ang malamig na tubig mula sa hose ng hardinero na ipinadilig sa kanila ni Doña Amparo na parang mga peste. Hindi lang pala ako ang biktima, bulong ni Winona. Lumapit siya kay Leandro at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng lalaki. Ang pakiramdam ng kanilang mga palat na nagdikit ay tila isang pangako ng pagkakaisa sa gitna ng pait. Habang nag-uusap sila, napansin ni Winona ang isang lumang dokumento na nakasingit sa ilalim ng isang serye ng mga blueprint sa lamesa ni Leandro na nadala niya sa pagtakas. Kinuha niya ito at dahan-dahang binuksan. Ang papel ay luma na at naninilaw, ngunit ang pirma sa ibaba ay malinaw pa rin. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ay isang kontrata ng paggawa para sa pundasyon ng Montemayor Mansion, 30 taon na ang nakalilipas. Ang pangalan ng punong karpintero ay Segundo Guevara, ang kanyang ama. Ngunit sa tabi ng halaga ng bayad, may isang malaking tatak ng void at isang sulat na nagsasabing ang lahat ng kagamitan at sahod ay kinuha ng pamilya dahil sa isang gawa-gawang kaso ng pagnanakaw. Ang tatay ko, ang nanginginig na sabi ni Winona. Siya ang nagtayo ng bahay na iyon, ang bahay kung saan nila ako minaliit at itinapon. Binuo ng pawis at dugo ng tatay ko, na kailanman ay hindi nila binayaran. Ang ironya ng tadhana ay tila isang malakas na sampal sa kanyang muka. Ang yaman ng mga Montemayor ay hindi lamang itinayo sa kasakiman, kundi sa pagnanakaw sa dangal ng mga maliliit na tao, tulad ng kanyang ama. Ngayon alam mo na, Winona. Ani Leandro, ang kanyang boses ay tila isang hatol. Hindi lang ito tungkol sa pera mo,
Tungkol ito sa katarungan para sa mga taong kinalimutan nila. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay muling naputol ng bumukas, ang isang maliit na radyo sa sulok ng silid. Ang balita ay tila isang bagong pasabog na nagpabago sa timpla ng gabi. Breaking news sa gitna ng paghahanap sa takas na si Winona Montemayor, kinumpirma ng pamilya Montemayor, ang masayang balita. Ang bagong itinalagang vice-presidente ng kumpanya na si Clarissa Guevara ay opisyal ng ikakasal kay Mateo Montemayor sa susunod na linggo. Ayon sa kampo ni Clarissa, ito ay isang double celebration dahil siya ay kasalukuyan ding nagdadalang tao sa tagapagmana ng pamilya. Nabitawan ni Winona ang papel na hawak niya. Ang bawat salita ng announcer ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang huling pag-asa. Alam niyang imposible ang pagbubuntis ni Clarissa dahil baog si Mateo, isang lihim na tanging siya at ang mga doktor lamang ang nakakaalam. Paano magagawang gamitin ni Clarissa ang isang kasinungalingan para selyuhan ang kanyang tagumpay? At hanggang kailan kayang manahimik ni Winona habang ang kanyang buhay at ang kanyang mga alaala ay tuluyang ninanakaw ng mga taong walang kaluluwa? Imposible. Alam kong hindi kailanman magbubuntis si Clarissa dahil kay Mateo. Ang tinig ni Winona ay hindi nanginginig. Ito ay tuyot malamig at punong-puno ng katiyakan na nagpatigil kay Leandro sa kanyang ginagawa. Ang mga mata ni Winona na dati ay laging puno ng luha at pag-aalinlangan ay ngayon ay tila dalawang nagbabagang uling sa gitna ng dilim. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Leandro habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang baso. Ang kanyang mga mata ay naningkit, pilit na binabasa ang emosyon sa mukha ng babae. Si Mateo, meron siyang kondisyon. Noong pangalawang taon ng aming pagsasama, nagpa-check up kami ng palihim dahil sa kagustuhan ni Doña Amparo na magkaapo, pagpapatuloy ni Winona habang nakatingin sa kanyang mga nakabendang palad. Ang resulta ng mga test ay malinaw. Mateo is sterile. Hindi siya maaaring magkaroon ng anak. Iyon ang lihim na pilit kong itinago sa kanya para hindi masira ang kanyang pagkalalaki at ang dangal ng kanilang pamilya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Leandro. Isang tawa na puno ng panunuya sa tadhana. Kaya pala ganoon kabilis ang anunsyo ng kasal. Clarissa is playing a very dangerous game. She's using a phantom child to secure a throne that was never hers to begin with. Tumayo si Winona kahit na nakakaramdam pa siya ng kaunting hilo. Lumapit siya sa lamesa kung saan nakalagay ang laptop ni Leandro. Ang kanyang mga kamay na unti-unti nang naghihilom ang mga tahi ay dahan-dahang lumapat sa keyboard. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kaba, ngunit mas matindi ang alab ng kanyang determinasyon. Hindi ko hahayaang gamitin nila ang kasinungalingang iyon para tuluyang makuha ang lahat ng pinaghirapan ng tatay ko. Wika ni Winona. Leandro, kailangan ko ng secure connection. Bubuksan ko na ang huling pinto ng pondo ng The Carpenter's Legacy. Kapag nagawa ko iyon, hindi na lang pera ang mawawala sa kanila kundi ang mismong lupa na kinatatayuan nila. Tumango si Leandro at mabilis na nag-type ng mga code para masigurong hindi sila matutunton ng mga autoridad. Sa loob ng ilang minuto, ang tanging naririnig sa maliit na silid ay ang mahinang tunog ng bawat pagpindot sa keyboard at ang mabigat na paghinga ni Winona at Leandro. Habang naghihintay sa loading screen, dahan-dahang hinawakan ni Leandro ang balikat ni Winona. Winona, kapag ginawa mo ito, ilalabas mo ang sarili mo sa dilim. Magiging target ka ng mas malaking panganib. Handa ka na ba? Lumingon si Winona at sa unang pagkakataon, nakita ni Leandro ang isang tunay na reyna, hindi dahil sa korona o ginto, kundi dahil sa tibay ng kanyang loob. Handa na akong sunugin ang mga tulay na nag-uugnay sa akin sa kanila, Leandro. Mas gusto ko pang mamatay sa pakikipaglaban kaysa mabuhay sa katahimikan ng kawalang katarungan. Eksaktong sa sandaling iyon, ang screen ay nagliwanag. Isang pangalan ang lumabas sa gitna ng monitor. Access granted. Commander Winona activated. Kasabay nito sa kabilang bahagi ng Maynila sa loob ng silid ni Clarissa, isang biglaang pagpapatay-sindi ng mga ilaw ang naganap. Ang kanyang cellphone na nakapatong sa nightstand ay biglang tumunog, hindi dahil sa tawag, kundi dahil sa isang abiso mula sa bangko na nagpadilig ng malamig na pawis sa kanyang noo. Your authorized access to the Montemayor Corporate Fund has been suspended. Reason: forensic audit in progress.
Nabitawan ni Clarissa ang kanyang hawak na gintong lipstick. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang nakatingin sa screen. Hindi ito maaari, patay na ang access ni Winona. Mabilis niyang tinawagan si Doña Amparo, ngunit bago pa man sumagot ang matanda, isang boses ang narinig niya mula sa intercom ng kanyang silid, isang boses na akala niya ay kailanman ay hindi na niya maririnig. Mag-ingat ka sa dinadala mo, Clarissa. Baka ang anak mo ang maging mitya ng inyong pagbagsak. Ang boses na yon ay malinaw, puno ng awtoridad at tila nanggagaling sa kailaliman ng isang bangungot. Sino ang nakapasok sa security system ng mansyon at paano nalaman ng taong ito ang tungkol sa kanyang huwad na pagbubuntis? Hindi maaari. Paanong nangyari na ang sarili nating pera ay hindi natin mahawakan? Ang sigaw ni Doña Amparo ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang opisina, sapat na upang manginig ang mga empleyadong nasa labas. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang mamahaling kristal na paperweight sa lamesa ay tila isang babala ng paparating na unos. Sa harap niya, si Clarissa ay nakatayo na mumutla at tila hindi makahinga habang hawak ang kanyang tablet na nagpapakita ng pulang babala mula sa bangko. Tita, I don't know, sabi ng IT. May pumasok na virus sa system. Isang Trojan horse daw na nanggaling sa labas ng bansa. Ang nauutal na paliwanag ni Clarissa. Ang lahat ng pondo na inilipat natin mula sa The Carpenter's Legacy ay biglang naging under investigation. Hindi natin mailabas kahit isang sentimo. Pumasok si Mateo sa silid, ang kanyang mukha ay puno ng pagod at lito. Mommy, ano itong nababalitaan ko? Nag-bounce ang mga tseke na ibinayad natin sa mga supplier. At ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Clarissa, nagsisimula ng magtanong ang mga reporters kung bakit wala pa tayong opisyal na medical records na inilalabas. Huwag mo akong igisa, Mateo, bulyaw ng matanda. Clarissa, ayusin mo ito. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo. Kailangan nating makuha ang perang iyon bago matapos ang linggong ito, kundi ay mapupunta sa wala ang lahat ng pinagplanuhan natin. Habang nagkakagulo sa Makati sa isang madilim na sulok ng Tondo, isang malamig na katahimikan ang namamayani sa pagitan ni Winona at Leandro. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa screen ng laptop, kung saan ang mga graph ng stock market ay unti-unting bumababa para sa Montemayor Group. Kinuha na nila ang pain, bulong ni Winona. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng emosyon, tila isang estatwa ng hustisya na handang magparusa. Inilabas ko na ang impormasyon tungkol sa isang special investment opportunity sa ilalim ng pangalan ng isang dummy corporation. Dahil sa desperasyon ni Doña Amparo na mabawi ang nawalang pondo, ibubuhos niya ang natitirang personal na yaman ng pamilya sa bitag na ito. Sigurado ka ba rito, Winona? Tanong ni Leandro habang nakasandal sa pader. Kapag ginawa nila ito, tuluyan na silang mawawalan ng kontrol sa kanilang mga ari-arian. Magiging pag-aari mo na pati ang lupang kinatatayuan ng kanilang mansyon. Iyon naman ang layunin natin, hindi ba? Ang matalim na sagot ni Winona. Lumingon siya kay Leandro at sa unang pagkakataon, nakita ng lalaki ang lalim ng sugat sa kaluluwa ng babae. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng walang matuluyan sa gitna ng ulan. Gusto kong makita kung paano sila magmakaawa sa mga taong tinawag nilang basura. Samantala, pabalik sa mansyon, napansin ni Mateo ang kakaibang kilos ni Clarissa. Nakita niya ang babae na mabilis na itinago ang kanyang cellphone nang pumasok siya sa kwarto. Ang tunog ng pag-lock ng screen ay tila isang hudyat ng lihim. Clarissa, bakit parang hindi ka mapakali? At bakit uminom ka ng alak kanina sa bar? Hindi ba't bawal yun sa buntis? Ang tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng hinala. Mateo naman, masyado lang akong stressed sa kumpanya. At kaunti lang naman yun, pang-relax lang kamomina. Ang mabilis na depensa ni Clarissa habang pilit nang ngumingiti at humahawak sa kanyang tiyan. Huwag mo na akong intindihin. Isipin mo na lang ang kasal natin. Kapag nangyari iyon, magiging legal na ang lahat. Ngunit nang makatulog si Clarissa, kinuha ni Mateo ang telepono nito. Dahil sa pagmamadali ng babae, hindi nito napansin na hindi ito tuluyang nakalock. Ang huling mensaheng nakita ni Mateo ay nagpadilig ng malamig na pawis sa kanyang likuran. Ang schedule para sa procedural termination ay bukas ng umaga. Siguraduhin mong walang makakaalam na hindi ka talaga nagdadalang tao. Nabitawan ni Mateo ang telepono sa ibabaw ng malambot na carpet.
Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nayanig. Sino ang babaeng katabi niya sa kama at ano ang totoong pakay nito sa kanyang pamilya? Ngayong gabi ililibing na natin ang pangalang Winona Guevara kasama ng mga basura sa tondo. Ang boses ni Doña Amparo ay punong-puno ng kumpiyansa habang tinitingnan ang kanyang sarili sa dambuhalang salamin ng kanyang silid. Nakasuot siya ng isang mamahaling terno na kulay ginto tila isang reyna na naghahanda para sa kanyang huling tagumpay. Sa tabi niya si Clarissa ay nagniningning sa isang puting gown, ang kanyang tiyan ay bahagyang hinahaplos para ipakita ang bunga ng kanyang mga kasinungalingan. Ngunit malayo sa karangyaan ng Makati, sa isang maliit at tahimik na silid, nakatayo si Winona sa harap ng isang hamak na salamin. Hindi ginto ang kanyang suot, kundi isang simpleng itim na gown na gawa sa seda, isang kulay na sumisimbolo sa pagluluksa para sa kanyang lumang pagkatao at isang babala para sa gabi ng paghuhukom. Nanginginig ang mga kamay ni Winona habang isinusuot ang isang maliit na kwintas na may pendant na kahoy, ang huling obrang ginawa ng kanyang ama bago ito pumanaw. Nararamdaman niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso, tila isang tambol na humahataw sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat paghinga niya ay malalim punong-puno ng bigat ng bawat sampal, bawat pag-alipusta, at bawat patak ng ulan na tiniis niya noong gabing itinapon siya sa labas ng mansyon. "You look like a Queen Winona, a real one," ang mahinang boses ni Leandro mula sa likuran. Nakasuot ang lalaki ng isang barong na tila nagbibigay sa kanya ng aura ng isang mandirigma. Lumapit siya at dahan-dahang inayos ang buhok ni Winona. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa leeg ng babae, nagpapadaloy ng isang kakaibang init na nagpatigil sa panginginig ni Winona. "Handa na ba ang lahat?" Tanong ni Winona, ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng takot. Ang mga reporters, ang mga board members, at ang mga marites na naghihintay ng eskandalo, lahat sila ay naroon na, sagot ni Leandro. "The trap is set. Ang kailangan na lang natin ay ang presensya mo para tuluyang isara ang hawla." Sa loob ng engranding ballroom ng Manila Hotel, ang hangin ay punong-puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng nagkakalitutang mga baso ng champagne. Ang mga The Martes ng lipunan ay abala sa pagbulong-bulungan tungkol sa mabilis na pag-angat ni Clarissa. Hindi ba't pinsan lang siya ni Winona? Look at her now, acting like she owns the world, bulong ng isang matandang donya habang humihigop ng wine. "Well, she's carrying the air. Iyon ang mahalaga sa mga Montemayor," sagot ng isa pa. Tumayo si Doña Amparo sa gitna ng entablado, itinaas ang kanyang baso para sa isang toast. Ang bawat mata ay nakatitig sa kanya, naghihintay ng malaking anunsyo. Sa gabing ito, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang katatagan ng Montemayor Group. Ipinagdiriwang din natin ang pagdating ng bagong henerasyon. Mateo and Clarissa will officially take over the leadership, and soon a new Montemayor will be born to carry our legacy. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Si Clarissa ay ngumiti ng napakalapad, tila abot hanggang langit ang kanyang tagumpay. Ngunit si Mateo, na nakatayo sa tabi niya, ay tila isang estatwa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa, hawak ang cellphone ni Clarissa na naglalaman ng katotohanang wawasak sa lahat. Eksaktong sa sandaling iyon, ang dambuhalang pinto ng ballroom ay marahas na bumukas. Ang tunog ng mga bakal na bisagra na nagkiskisan ay naging sanhi ng paghinto ng musika. Ang lahat ng ulo ay lumingon sa direksyon ng liwanag na nanggagaling sa labas. Doon sa gitna ng pintuan, nakatayo si Winona. Ang kanyang itim na gown ay tila humihigop sa lahat ng liwanag sa silid. Sa tabi niya ay si Leandro, ang abogadong kinatatakutan ng lahat. Ang katahimikan ay naging napakabigat, tila isang bagyong nagbabantang sumabog. Dahan-dahang naglakad si Winona papasok, ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan sa bawat hakbang. Huminto siya sa harap ng entablado, tumingin ng diretso sa mga mata ni Doña Amparo na ngayon ay punong-puno ng gulat at takot. "Ang saya ng selebrasyon ninyo." Ang boses ni Winona ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at puno ng kapangyarihan. Ngunit nakalimutan niyo yata ang pinakaimportanteng detalye. Tumingin siya kay Clarissa na ngayon ay tila nawalan ng kulay ang muka. "Paanong magkakaroon ng tagapagmana ang mga Montemayor kung ang ama ng batang dinadala mo ay hindi kailanman magkakaroon ng kakayahang magkaanak?"
Ang mga bulungan ay biglang sumabog na parang isang bomba. Ang mga baso ay nabitawan, ang mga mukha ay namutla. At ang katahimikan ng gabi ay tuluyang nilamon ng isang katotohanang walang sino man ang handang harapin. Sa gitna ng kaguluhan, isang katanungan. Ang namayani sa isip ng lahat, saan kinuha ni Winona ang lakas para wasakin ang lahat ng ito sa isang iglap. Ang bawat salitang binitiwan ni Winona ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa gitna ng mainit na ballroom. Ang mga The Martes na kanina ay abala sa pagpuri sa mga Montemayor, ay nahon ay tila mga estatwa, ang kanilang mga bibig ay nakanganga sa gulat, habang ang kanilang mga mata ay pabalik-balik kay Mateo at Winona. Anong kalokohan ito? Ang boses ni Doña Amparo ay nanginginig hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding hiya na unti-unting lumalamon sa kanyang dangal. Winona, isa kang desperadang babae. Gagawin mo ang lahat, pati ang gumawa ng kwento tungkol sa kalusugan ng asawa mo para lang sirain kami. Huminga ng malalim si Winona, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Mateo, na ngayon ay nakayuko, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Hindi ko kailangang gumawa ng kwento, Doña Amparo, dahil ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. Gaano niyo man ito itago sa ilalim ng inyong mga diamante? Lumingon si Winona kay Leandro, na agad namang naglabas ng isang tablet at ikinonekta ito sa dambuhalang screen ng ballroom. Sa loob ng ilang segundo, ang masayang slideshow ng pamilya ay napalitan ng isang audio wave. Ang tunog ng static ay umaling-aungaw sa buong silid, kasunod ang boses ni Clarissa na malinaw at puno ng pagmamalaki, isang pag-uusap na nakuha mula sa lihim na recorder sa loob ng silid ni Clarissa sa tondo. Hindi naman talaga ako buntis, tita. Pero kailangan nating mapaniwala si Mateo para mapirmahan niya ang transfer of shares bago malaman ng lahat na wala na tayong pera. Kapag nakuha ko na ang posisyon, madali na nating itatapon ang bangkay ni Winona sa limot. Ang bawat salitang nanggaling sa speaker ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng bawat taong naroon. Napahawak si Clarissa sa kanyang tiyan, ang kanyang mga mata ay nandidilat sa takot, habang ang kanyang katawan ay nagsisimulang manginig. Hindi iyan totoo, gawa-gawa lang yan, edited ang record na yan. Sigaw ni Clarissa, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Ngunit hindi pa doon nagtapos si Leandro. Lumakad siya sa gitna ng entablado, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang record na iyan ay nakuha sa ilalim ng legal na investigasyon. At hindi lang iyan ang dala namin ngayong gabi. Doña Amparo, ang inakalang bailout na tinanggap ninyo mula sa The Carpenter's Legacy ay hindi isang donasyon. Isa itong contractual takeover. Nabitawan ni Doña Amparo ang kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa marmol na sahig ay tila isang hudyat ng kanilang katapusan. Anong ibig mong sabihin? Ang pinirmahan mong fine print ay malinaw, malamig na paliwanag ni Winona habang dahan-dahang lumalapit sa entablado. Sa sandaling mapatunayan na ang pamunuan ng Montemayor Group ay sangkot sa panloloko at falsification of documents, ang lahat ng shares, ang lahat ng ari-arian, at pati na ang mismong mansyong tinitirhan ninyo, ay automatikong malilipat sa pangalan ng tunay na may-ari ng pondo. Inilabas ni Winona ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagliliwanag, nagpapakita ng isang command na kanina pa niya gustong pindutin. Tumingin siya ng huling beses kay Mateo, na ngayon ay tumingin sa kanya ng may pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. I-shutdown ang lahat ng corporate accounts ng Montemayor Group. Ngayon din ang mariing utos ni Winona sa kanyang international team. Sa loob ng ballroom, ang lahat ng screen at digital displays ay biglang naging pula. Ang mga ilaw ay bahagyang kumutitap bago bumalik sa normal, ngunit ang kapangyarihan sa loob ng silid ay tuluyan ng lumipat. Ang katahimikan ay nabasag ng ang dambuhalang pinto ay muling bumukas, ngunit sa pagkakataong ito hindi mga panauhin ang pumasok. 10 mga pulis at opisyal ng National Bureau of Investigation ang pumasok, bitbit ang mga warrant of arrest. Clarissa Guevara at Mateo Montemayor, nasa ilalim kayo ng pag-aresto para sa kasong corporate fraud, falsification at qualified theft. Ang malakas na boses ng opisyal ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Napasigaw si Clarissa habang pilit na kumakawala sa mga pulis, ang kanyang puting gown
ay nagusot at ang kanyang buhok ay nagulo isang larawan ng isang reynang na wala ng trono sa isang iglap. Si Doña Amparo ay napasandal sa pader, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib habang pinapanood ang kanyang anak na pinupusasan sa harap ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Winona tuwid ang likod at walang kahit isang patak ng luha. Naramdaman niya ang kamay ni Leandro sa kanyang siko, isang tahimik na suporta. Winona, tapos na, bulong ni Leandro. Tumingin si Winona sa paligid sa mga taong dati ay tumawa sa kanya at ngayon ay nakatingin ng may takot at paghanga. Nanalo siya, ngunit sa kanyang puso, ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng pendant ng kanyang ama. Hindi siya naging katulad nila. Hindi siya nanalo dahil sa kasamaan, kundi dahil sa katotohanang matagal nilang sinubukang ibaon. Ngunit habang inilalabas si Mateo at Clarissa, lumingon si Doña Amparo kay Winona. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Akala mo ba tapos na ito, Winona? Hindi mo alam kung anong sinimulan mo. May huling alas pa ako. Anong huling alas ang tinutukoy ng matanda? At magagawa ba ni Winona na harapin ang huling banta bago niya tuluyang makuha ang kalayaang matagal na niyang inaasam? Ma'am, akala mo ba ay ganun lang kadali iyon, Winona? Ang mansyong ito, ang lupang ito, nakapangalan ito sa isang offshore trust na kahit ikaw ay hindi mahahawakan. Ang boses ni Doña Amparo ay pumiyok sa tindi ng galit, ang kanyang mukha ay pulang-pula habang dinuduro ang manugang na dati ay itinuturing niyang alipin. Ngunit sa halip na matakot, dahan-dahang lumapit si Leandro, ang kanyang mga hakbang ay tila isang manununggab na hayop na nahanap na ang kanyang biktima. Ang tinutukoy niyo bang trust ay ang Amparo Heritage Trust sa British Virgin Islands? Ang malamig na tanong ni Leandro. Inilabas niya ang isang asul na folder at binuksan ito sa harap ng matanda. Ikininalulungkot kong sabihin na ang pirma niyo sa paglilipat ng pondo para sa bailout ay nagsilbi ring autorisasyon para sa isang forensic audit. Dahil ang perang ginamit niyo sa trust na iyon ay napatunayang galing sa nakaw na yaman mula sa mga empleyado ng Montemayor Group noong dekada 90, kinumpis ka na ito ng gobyerno. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang malakas na hampas na nagtanggal ng lahat ng lakas sa katawan ni Doña Amparo. Napahawak ang matanda sa gilid ng buffet table. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hanggang sa malaglag ang kanyang mga diamanting pulseras. Sa sahig na lumilikha ng tunog ng nagtatalbugang mga kristal sa marmol. Hindi maaari. Ang mahinang bulong ni Doña Amparo habang nakatingin sa kanyang anak na si Mateo, na ngayon ay kinaladkad na ng mga pulis palabas ng ballroom. Ang huling sulyap ni Mateo ay puno ng pagsisisi at takot, isang tingin na kailanman ay hindi malilimutan ni Winona. Si Clarissa naman ay sumisigaw pa rin ang kanyang tinig, ay pumapailan lang sa buong hotel habang isinasakay sa sasakyan ng pulis. Ang mga marites na panauhin ay hindi na nagbulong-bulungan. Kinuha nila ang kanilang mga cellphone at nagsimulang kumuha ng video sa kahihiyan ng pamilyang dati nilang dinidiyos. Nang tuluyan ng mawala ang mga pulis at ang karamihan sa mga panauhin, ang engranding ballroom ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga sirang baso, ang mga natapong pagkain, at ang amoy ng panis na champagne ay naging saksi sa pagbagsak ng isang imperyo. Dahan-dahang lumuhod si Doña Amparo sa harap ni Winona. Ang kanyang gintong terno ay nagusot, ang kanyang buhok ay nagulo, at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng puot, ay ngayon ay puno na ng desperasyon. Winona, anak, patawarin mo ako. Ang paos na pagsusuma mo ng matanda. Nagkamali ako, nabulag ako ng yaman, wag mo kaming itapon sa kalsada. Maawa ka sa akin, matanda na ako. Tumingin si Winona sa babaeng nakaluhod sa kanyang paanan. Naalala niya ang gabi ng Bagyo, kung paanong siya rin ay lumuhod at nagmakaawa, ngunit ang tanging nakuha niya ay ang sipa at alipusta. Naramdaman niya ang init ng pendant ng kanyang ama sa kanyang dibdib, tila nagpapaalala sa kanya ng tunay na kahulugan ng dangal. Hindi ako ang anak mo, Doña Amparo, ang malamig na sagot ni Winona. Ang kanyang boses ay walang galit, tila isang patay na dagat na wala ng alon. Ang anak mo ay nasa loob na ng rehas, kasama ng lahat ng kasinungalingang itinanim ninyo. Ang katarungang ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa tatay ko
at para sa lahat ng taong tinapakan ninyo para lang makatayo sa tuktok. Tumalikod si Winona, ang kanyang itim na gown ay sumasayad sa sahig habang naglalakad siya palayo. Ngunit bago siya makalabas, lumingon siya kay Leandro na tahimik na nakatayo sa tabi. Leandro, tawagan mo ang mga contractor. Ang utos ni Winona, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong layunin. Bukod sa pag-evict sa kanya, may gagawin tayo sa mansyong iyon. Gusto kong buwagin ang bawat pader na itinayo sa pagnanakaw. Anong ibig mong sabihin, Winona? Tanong ni Leandro, ang kanyang puso ay tila bumilis ang tibok sa paghanga sa katatagan ng babae. Wawasakin natin ang simbolo ng kanilang kasamaan, sagot ni Winona habang nakatingin sa malayo. At sa ibabaw ng guhong iyon, itatayo natin ang isang bagay na kailanman ay hindi nila maiintindihan. Ano ang planong itayo ni Winona sa ibabaw ng gumuhong imperyo ng mga Montemayor? At sa kabila ng kanyang tagumpay, magagawa ba niyang harapin ang huling hamon na naghihintay sa kanya sa loob ng lumang kahon ng kanyang ama? Ang tunog ng mabibigat na makinarya na humuhukay sa matitigas na semento ang pumalit sa dating nakabibinging katahimikan ng Forbes Park. Nakatayo si Winona sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon, pinapanood ang dahan-dahang pagtatanggal ng mga gintong titik na bumubuo sa pangalang Montemayor. Ang bawat piraso ng bakal na bumabagsak sa lupa ay tila isang tinik na nabubunot sa kanyang puso. Sigurado ka na ba rito, Winona, ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon? Ang mahinang tanong ni Leandro habang tumatabi sa kanya. Ang init ng katawan ng lalaki sa kanyang tabi ay nagbigay ng kagaanan sa pakiramdam ni Winona sa gitna ng alikabok at ingay ng demolisyon. Ang halaga ng isang bahay ay hindi nasusukat sa presyo ng materyales nito, Leandro. Sagot ni Winona, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mansyong ito ay itinayo sa pagnanakaw at pag-alipusta. Gusto kong buwagin ang bawat pader na naging saksi sa aking pagluha at sa paghihirap ng aking ama. Pumasok sila sa loob ng bakuran, kung saan ang mga manggagawa ay abala sa paglalatag ng mga bagong pundasyon. Hindi ito magiging isa pang marangyang tirahan. Ito ay magiging The Carpenter's Legacy, isang paaralan at sentro ng kasanayan para sa mga mahihirap na nagnanais matuto ng sining ng pagkakarpintero, arkitektura at pananalapi. Huminto si Winona sa mismong lugar kung saan siya kinaladkad at itinapon sa ulan. Tumingin siya sa kanyang mga palad, ang mga sugat ay naghilom na nag-iwan ng maliliit na pilat na magsisilbing paalala ng kanyang katatagan. Gusto kong makita ang huling bakas ng kahapon bago ko ito tuluyang bitawan, bulong ni Winona. Kinahapunan nagtungo si Winona sa piitan upang harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan. Sa likod ng mga rehas nakita niya si Mateo. Wala na ang mamahaling suit nito. Suot na nito ang dilaw na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pangungulila. Winona, ilabas mo ako rito. Ang pagsusumamo ni Mateo habang nakakapit sa mga bakal na rehas. Ang tunog ng mga kadena sa kanyang mga kamay ay tila isang malungkot na musika. Si Clarissa, niloko niya ako. Siya ang may kasalanan ng lahat. Alam mong mahal kita, Winona. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tumingin si Winona kay Mateo, ngunit sa halip na puot ang naramdaman niya ay awa. Awa para sa isang lalaking hindi kailanman natutong tumayo sa sariling mga paa dahil sa takot sa kanyang ina. Hindi kita ililigtas, Mateo. Ang rehas na iyan ay bunga ng sarili mong mga desisyon. Ang malamig na pahayag ni Winona. Inilapag niya ang huling dokumento sa harap ng lalaki, ang kanilang final annulment papers. Dito nagtatapos ang lahat ng ugnayan natin. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan ko kailanman. Iniwan ni Winona si Mateo na sumisigaw at tumatangis sa loob ng selda. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng sariwang hangin ng hapon. Nakita niya si Leandro na naghihintay sa tabi ng sasakyan, may dalang isang maliit na bulaklak ng gumamela, ang bulaklak na laging ibinibigay ng kanyang ama noong bata pa siya. Para sa bagong simula, ani Leandro, ang kanyang boses ay puno ng lamyos. Ngunit bago pa man sila makasakay, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay pamilyar at may hawak siyang isang lumang sobre na tila matagal nang itinatago. Ikaw ba ang anak ni Segundo Guevara?
Tanong ng matanda ang kanyang boses, ay nanginginig sa emosyon. Mayroon akong lihim na ipinangakong ibibigay sa iyo kapag nakatayo ka na muli sa sarili mong mga paa. Anong lihim ang itinatago ng matandang ito tungkol sa ama ni Winona? At paano nito mababago ang tingin ni Winona sa lahat ng kanyang nakamit? Kinuha ni Winona ang lumang sobre mula sa nanginginig na kamay ni Mang Carding. Ang papel ay may amoy ng luma at tuyong alikabok, isang amoy na tila nagmula pa sa nakalipas na 3 dekada. Sa harap ng sobre nakasulat ang kanyang pangalan sa sulat kamay na kilalang kilala niya ang magaspang ngunit matatag na penmanship ng kanyang tatay Segundo. Ining ako ang kanang kamay ng iyong ama noong itinatayo ang mansyong ito. Panimula ni Mang Carding habang ang kanyang mga mata ay lumuluha sa alaala. Ipinatago niya sa akin ang liham na ito. Sabi niya, ibigay ko lang daw ito sa iyo kapag ang bawat pader ng mansyong ito ay tuluyan ng nabuwag o kapag ikaw na ang nagmamay-ari ng lupang ito. Dahan-dahang binuksan ni Winona ang liham habang nakatayo sa ilalim ng isang puno ng nara malayo sa ingay ng mga bulldozer. Ang bawat salita ay tila isang haplos sa kanyang kaluluwa. Winona, anak ko. Kung binabasa mo ito, marahil ay natupad na ang hula ko. Alam kong hindi magtatagal ang pamilyang Montemayor sa bahay na ito dahil ang pundasyon nito ay itinayo sa kasinungalingan. Pero ang hindi nila alam, sa ilalim ng haliging malapit sa pintuan ng kusina, may ibinaon akong isang maliit na kahon. Hindi iyon ginto, anak. Iyon ay ang mga dokumento ng pagmamay-ari ng lupang ito na binili ko bago pa man dumating ang mga Montemayor, isang lupang ninakaw nila sa akin sa pamamagitan ng peking pirma. Ipinubaya ko na sa tadhana ang lahat dahil alam kong darating ang araw na babawiin mo ang para sa atin. Nabitawan ni Winona ang liham at ang kanyang mga luha ay pumatak sa tuyong lupa. Ang lahat ng hirap, lahat ng pasakit, at ang bawat gabing inisip niyang siya ay isang hamak na tagapagsilbi lamang ay naging makabuluhan. Ang lupang kinatatayuan niya ay hindi kailanman pag-aari ng mga Montemayor. Ito ay pag-aari ng kanyang ama mula pa sa simula. Winona, ayos ka lang ba? Lumapit si Leandro, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Tumingala si Winona, isang ngiti ng tagumpay at kapayapaan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Leandro, hindi lang tayo nagpapatayo ng paaralan. Binabawi natin ang tahanan ng aking ama. Ang bawat pako na itutusok natin sa paaralang ito ay magsisilbing patunay na ang katotohanan ay hindi kailanman mapapatahimik ng pera. Makalipas ang 6 na buwan, ang The Carpenter's Legacy ay opisyal nang binuksan ang kanyang mga pinto. Wala na ang nagtataasang pader na naghihiwalay sa mayaman at mahirap. Ang mansyon ay napalitan ng isang malawak na hardin at mga modernong workshop kung saan ang tunog ng mga lagari at martilyo ay tila isang masayang awit ng pag-asa. Sa gitna ng pagdiriwang, nakita ni Winona ang isang pamilyar na anino sa malayo. Si Doña Amparo nakasuot ng kupas na duster at may bitbit na mga plastik na bote para ibenta. Tumigil ang matanda sa harap ng gate, nakatingin sa engrandeng paaralan na dati ay kanyang palasyo. Walang galit sa mga mata ni Winona, tanging katahimikan lamang. Tumalikod ang matanda nang makita ang dating manugang dahan-dahang lumakad palayo sa ilalim ng init ng araw, isang anino ng nakaraang tuluyan ng nalimutan. Lumapit si Leandro kay Winona, bit-bit ang 2 baso ng malamig na tubig. You did it, Winona. Ang bawat bata rito ay may pagkakataon na ngayon para magkaroon ng disenteng buhay. Tayo ang nakagawa nito, Leandro. Pagtatama ni Winona. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki, nararamdaman ang matigas at matatag na suporta nito. Ang hangin ay humihihip ng banayad, dala ang amoy ng bagong tabas na kahoy, isang amoy na para kay Winona ay amoy ng kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, naramdaman ni Winona ang bahagyang panginginig ng kamay ni Leandro. Tumingin ang lalaki sa kanya, ang kanyang mga mata ay may seryosong katanungan na tila matagal na niyang gustong itanong. Winona, ngayong tapos na ang misyon mo, ano na ang susunod para sa puso mo? Isang mahalagang katanungan na hindi pa handang sagutin ni Winona hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa loob ng opisina na nag-uulat ng isang bagong problema na maaaring bumago sa lahat ng kanilang naitayo.
Ang dapit hapon sa Maynila ay nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa buong bakuran ng The Carpenter's Legacy. Wala na ang matatayog na pader na dati ay tila mga rehas na naghihiwalay sa mga tao. Ang amoy ng sariwang pintura at bagong tabas na kahoy ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa hardin, isang amoy na nagbibigay ng kapayapaan sa sinumang dadaan. Nakatayo si Winona sa balkonahe ng gusali, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Pinapanood niya ang mga huling estudyante na lumalabas sa gate, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa at ang kanilang mga kamay ay may bitbit na mga kagamitan na magbibigay sa kanila ng disenteng kinabukasan. Hindi na siya ang Winona na kinaladkad sa putikan. Siya na ngayon ang haligi ng isang tahanang kumukupkop sa mga nangangarap. "You're thinking about him again, aren't you?" Ang malambing na boses ni Leandro mula sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumapit ang lalaki at tumayo sa tabi niya. Ang init ng balikat nito na dumidikit sa kanya ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng katahimikan. "Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat," sagot ni Winona habang nakatingin sa papalubog na araw. "Isang taon na ang nakalilipas mula nung gabing iyon. Akala ko noon katapusan na ng mundo ko. Pero tignan mo tayo ngayon, Leandro. We didn't just survive, we built something beautiful from the ruins." Dahan-dahang hinawakan ni Leandro ang kamay ni Winona. Ang kanyang mga daliri ay marahang sumabik sa mga daliri ng babae, isang simpleng galaw na nagpadaloy ng kuryenteng ligaya sa buong pagkatao ni Winona. Ito ang katarungan, Winona. Hindi lang ang pagpapakulong sa kanila, kundi ang pagpapakita na ang kabutihan ay palaging may mas malakas na pundasyon kaysa sa kasamaan. Sa loob ng isang taon, natutunan ni Winona ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Hindi niya pinatawad si Mateo at Clarissa dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sugat, kundi ang pagtanggap na ang sugat na iyon ang humubog sa kanyang bagong pagkatao. Si Mateo at Clarissa ay nananatili sa loob ng rehas, binabayaran ng bawat sentimong ninakaw nila, habang si Doña Amparo ay tuluyan nang nilamon ng anino ng kanyang sariling hiya, nabubuhay sa isang mundong wala nang nakakakilala sa kanyang dating kapangyarihan. "About my question before Brota." Bulong ni Leandro, ang kanyang boses ay naging mas malalim at puno ng emosyon. Ano na ang plano ng Reyna ng Tondo para sa sarili niyang puso? Is there room for someone like me? Forever? Lumingon si Winona kay Leandro. Sa mga mata ng lalaki nakita niya ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng proteksyon at ang pagmamahal na kailanman ay hindi niya naramdaman sa kanyang nakaraan. Isang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit, kundi handang magbigay ng sandigan. "There was always a room for you, Leandro," ang nakangiting sagot ni Winona. Inilapit niya ang kanyang mukha sa lalaki, sapat na, upang maramdaman ang mainit na hininga nito. "Dahil ikaw ang unang taong naniwala sa akin, nung ako mismo ay hindi na makita ang halaga ng sarili ko. You were the one who helped me pick up the pieces of my broken wood and helped me carve a new life." Dahan-dahang isinandal ni Leandro ang kanyang noo sa noo ni Winona. Ang katahimikan ng paligid ay binalot ng tunog ng banayad na hangin na nagpapasayaw sa mga dahon ng puno ng nara. Wala nang takot. Wala nang sakit. Tanging ang pintig ng dalawang pusong nahanap ang katarungan at pag-ibig sa gitna ng unos. "I love you, Winona. Hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang ang matatag na babaeng nagturo sa akin na ang bawat sugat ay may kwento ng pag-asa," sabi ni Leandro bago niya dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Winona. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit sa puso ni Winona, isang bagong liwanag ang nagsimulang sumilang. Ang kasaysayan ng mga Montemayor ay tuluyan ng natapos at ang kwento ni Winona Guevara, ang anak ng isang karpintero na naging tagapagtanggol ng mga nangangarap, ay nagsisimula pa lamang. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, hindi lang ang bahaghari ang naghihintay. Naroon din ang pagkakataong muling itayo ang iyong sarili ng mas matibay, mas matatag, at mas puno ng pag-ibig.